pa nila ako sinasabihang labubu. Hindi, ako V. Cortez Barbie lang. doll. V. Cortez. Ako more of V. Cortez nung meron Mitch pang... Valdez. Siyempre, kailangan natin ilabas ang ating mga asset. Diba? Kunyari, ang asset ko, balikat. Oh. Kay Chino, baka legs. Legs. Oo. Kaya balot na balot ka, Kasi wala diba? siyang pwedeng ipakita. Asset ko ilong, kaya nga di ko pinapagawa eh. Oh. Pag ito pinatangos ko pa, lugi-lugi Ibang asset kayo. sa liability, ha? Iba din yung kutsara sa tinidor. Makisaksa ka sa'yo. How did you make yourself relevant for Um, all those years? after, Bukod sa pag-cloud chase sa Team Payam. All after, those. ano, Feeling ko sa ano ako, Department of Tourism, gusto ko maging Secretary of Tourism. Kasi nasasayagan ako sa bansa nakabalandra rin lahat ng natin mukha eh. mo. Hmm? Kabalandra rin natin. Hindi ako, yun yung babae Parang mas yun lalo eh. tayo mauubusan ng turista. Kapag naging Bakit ano siya. mauubusan? Eh kasi syempre, ikaw yung nakapronta doon. Hindi. Pag nakita ng mga foreigners, is Gaga! that a Filipino? Hindi naman mukha ko ilalagay doon. Filipino? Bakit? Turistang ina. Saan ang next puntang ina? Ha? A fancy place. A beautiful face. At kwentuhang walang preno. This is Chino on Deck. We bring masters to the deck. Match them with the Lux vibe. And let the stories flow. Because honestly, walang average dito. Boss level lang! Happy Pride! Ayan! Let's all welcome my beautiful sisters, Khaled, Karen, and Ina Eva! Dapat beautiful sister lang. Ano, And bakit? that's me. Ay, Gago mo. Kasi you're not honest. Okay, let's rephrase Okay. it. Let's welcome my beautiful sister, Khaled, Karen, And more my beautiful. Gorgeous. very generous. Wag generous, hindi naman ako namimigay ng pera. My kind sister, Okay na yung kind. Medyo kind na my ako kind ngayon. sister, Ina Eva. Or Hello! parang happy siya, the trending Ina The trending, the Evans. ever-trending and viral Gusto ba rin Ina mag-trending? Eva. Wag mo ako umpisahan. Ate Jerm, kanina ka pa. Uy, pwede ba magmura dito? I-flip naman yung Pwede. edited naman. Okay. Speaking of mga trending, ano ba mga latest sa'yo? Sa akin, busy ako rehearse ng theater. Wow. Yeah, Pumapasok na ako sa aking chatter era. Chatter na. Chatter. Oh, Isa na siyang theater girl. Yes. I don't know kung, sino mga nag-invest, sino ang mga naniwala. May concert nga daw to eh. Oh, Kung manonood ka ba? yes, may But concert pa. Ito maganda kasi plano ko mag-London on July. O, ano naman? Yes, July ka ba? July ano ka? July 10. Oh my God. Bakit? Anong gagawin mo sa 8 London? to 15 ako. Ha? What are you doing there? Magbabakasyon. Hindi Wow. ata makakapunta. Punta tayo London. I can go anytime. Kasi Can- resident naman Ano gagawin ka? Di ba, bakla wala kayo? O go. I guess it's just me and just best wishes. No, BG break I na mean, lang ang ako. akin doon makikita kung gaano ka powerful. Well, Kasi Sila- that's your How do concept. you mean? entertainer. Hindi dapat nagde-define ng concert yung mga guests. Hindi ko nga nilabas yung mga guest, nakalagay lang surprise guest. Minimum of 5. Pero meron. Di ba? Pero hindi nila alam kung sino, pero Kung minimum. sino. Oh. Pero happy naman ako. At least magbabakasyon ka sa London pala. Totoo ba yan? Hindi kasi hindi tayo makakapunta nun, di ba? Baliw ba to? May sakit na yun. Mag-Singapore nga yun. Alam mo kung bakit? Bakit daw? Makikipag-date sa Singapore. Wow! Kamusta ang love life mo? Sinong love life mo? Wala. Okay, next topic. Tignan mo. Ayun! Nakapag-dress lang ng pink, kala mo naman talaga virgin. Kaya nga. Pero amuyin mo yan. Amoy Tom grabe Yang kayo yan. sa outfit ko. This is my normal outfit. Konting-konti na lang B. Cortez talaga. Kanina pa nila ako sinasabihang labubu. Hindi, ako V. Cortez Barbie lang. doll. V. Cortez. Ako more of V. Cortez nung meron Mitch pang... Valdez. Hoy! Hindi ako Mitch Valdez. ng makabagong panahon. Ito V. Cortez nung meron pang TikTok. Oo, nung may tito.
Hindi, alam mo, ganyan din naman si Khaled Karen, sabi ko, Ano? pagpasok nito, naka-dress to. Kasi naman talaga ako manamit. Oo. Ever Tapos since. solid color lang. Para Para minsan naman madali- nagko-color blocking ako. Depende sa mood. Yeah, Pero- basta ang importante, kita lagi yung balikat niya. Yes. Siyempre, kailangan natin ilabas ang ating mga asset. Diba? Kunyari, ang asset ko, balikat. Oo. Kay Chino, baka legs. Legs. Oo. Kaya balot na balot ka, Kasi wala diba? siyang pwedeng ipakita. Asset ko ilong, kaya nga di ko pinapagawa eh. Oh. Oh. Pag ito pinatangos ko pa, lugi-lugi Ibang asset sa kayo. liability, ha? Iba din yung kutsara sa tinidor, makisaksa ka sa'yo. Alam mo, ang saya-saya kasi nung Para ikaw lang masaya. pandemic, Ano? Dahil ginulo mo tong ano Kaya namin, nga, tanghaling schedule tapat namin. iimbitahin mo kami. nung pandemic kasi, dapat may KKK podcast tayo, di ba? Oh. The Crazy Khaled Karen and Kanal. Kanal. Ina kape ko na nasa baklang tsaka. kanal. Oy, alam mo, parang wala ka nang ginawa, hindi ka man lang nagpasalamat. Bakit? Puro kakain. Sponsor natin, magpasalamat naman tayo. Thank you very much sa City City of of Dreams and Nobu sa ating masarap na food. Oo, baka i-take out niyo pa. Oh, ikaw ang magti-take out niyan, di ba? Kaya nga ang dami, sayang to. Umorder ka na ng isang case ng beer. True. Kaya ako nga lang kumakain eh, pero ang sarap talaga. Sige na, magkwentuhan lang kayo dyan. Don't mind me. Si Khaled Karen, paano ba tayo muna nagkakilala? Wait lang, tinanong mo siya kung anong bago sa kanya, tapos ako hindi niya na ako tinanong. Ay, Diba? yes. Kwentang host to. Oo nga. After Ina na may concert and may Oo. chatter play, how are you? Ang tagal natin hindi nakita. Oo nga eh. Thank you. Congratulations on winning the Miss Universe. Thank you po. I'm Bea Milian Windors. Na yan. Ano ka, gabi pa yan? Hindi, yun ang peg ko for today's video. Ano, sino? Bea Milian Windorski. Philippines. Oo. Bea Bunda. Parang Bea Alonzo. Pwede din. Yes. Oo. Love ko yan si Kakasal. Ate Bea. Ano bang mga bago sa akin? Kay Bea, wala bang bago? Windorski. Uy, alam mo, Alonso. baby dalit. Kay Bea Alonso. Turn your next staycation into a grand getaway. Choose from 3 Forbes Travel Guide rated hotels: Nuwa Manila, Nobu Hotel Manila, or Hyatt Regency Manila for the ultimate staycation. Enjoy an overnight luxury stay, complimentary minibar, breakfast for 4, dining credits, discounts, and more. Book your stay today. Call 8-800-8080. Hindi, ano daw, di ba? May issue. Pero hindi ko alam kasi usap-usapan din na, Unverified. Wala din akong alam. na may something daw. Sa Reddit. No, sa Sa prenup. agreement. Ako hindi ko pa sure kung anong nangyayari. Pero kamakailan ay nag-post naman yung family niya na papunta na daw ng Papunta. Spain. So, paano hindi matutuloy? Papunta na sila Lilipad ng eh. Spain. And I know some celebrities who also flew already to Spain. So, hindi natin alam. Let's wait for the development of that story. Yes. Ito, pa-Espanya to. Yeah, Mamaya. laging ba? Pauwi. Tapat ng UST. Aside from news, ang dami mo. May mga, Drag Race. Yes, meron siyang Drag mga Race, shows. yes. Nag-shoot na kami. Naglabas na naman sila ng statement that we're filming, I mean like a few weeks ago. So, yeah, we've finished that already. And then, ano pang mga ganap ko ngayon? Yung movie mo na ginawa. Di ba may ginawa kang movie? Warla? Hindi, wala kang ginagawa ngayon. Ngayon, wala pang movie. Pero happy ako kasi yung movie namin sa Cinemalaya, na ipalabas siya sa Yes, UK. Oo, British Film Institute, Flair, London Film Festival. In India also, the Kashish Film Festival. In Calgary, the Fairy Tales Queer Film Festival. Also I think in America. Oo. Ba't ka natatawa? Hindi ko talaga kaya kayong seryosohin dalawa. Hindi, oo nga. Kahit nagkikwento ka lang ng totoo, pag pinapanood ka, tatawa talaga ako, naiinis ako kasi Bakit? don't mind me. Bakit? Kasi naman si Ate George, ang bagal na very
nag-enunciate talaga. Siyempre, alam natin isa't isa sa totoong buhay. So, lagi ako natatawa. Hindi ko kaya talaga. Kaya pag nanonood yung nanay ko dati dito sa Pilipinas ng news, kasi nanonood siya frontline kasi kakilala niya to. Correct. Lipat mo. Natatawa ako talaga. Ito na, akay. Alam mo. Oo, kasi 'di ba naman first trans woman news anchor in the Hindi lang, dagdagan mo Philippine pa. First trans woman who wins Best Supporting Actress. Wala pa kasi. Lahat. Nagmamadali ka eh. First trans woman anchor, Tinutulungan ka news na nga. anchor muna Oh. in the Philippine, ano nga yun? In the Philippines. Television. Plus, the first trans woman best supporting actress. Sa first. In the MMFF. Ba't parang pati tuboy na yung Happy naman kasi Oo. 'di ba? A Nakapag-blaze trailblazer. tayo ng trail for other people. Ang baboy, ang layo. Hindi ko alam kung nakwento na natin pero kung paano tayo nagkakilala. Nagkakilala tayo sa movie ni Direk Direk Rod. Rod. Na hindi naman inilabas. Until now, 6 years after, it's still Grabe, 6 years a na yun, no? mystery. Oo, 6 years na tayong friends. Pandemic yun. Actually, maganda yung movie na yun. It's called Got to Believe It. Starring EJ Halyorina and Albi Casino. Albi Casino. Royce Cabrera. Royce Cabrera. Nandun din si Nico Natividad. And Oo, Mama, Mama Sweet. Mama Sweet. Tapos tayong tatlo. Tapos may mga ano sila. Alam mo CK. siguro kung lumabas yon, mas mauna ka magka-award doon. Kasi sobrang ganda ng monologue mo doon eh. Di ba? Maganda rin kasi Oo. yung movie na yun eh. Hindi mo kami kinakausap isang buong Pero araw. hindi na ata ipapalabas yun kasi iba ang mga itsura natin noon. Sobrang layo. Yun nga yung maganda kasi pag pelikula dapat iba talaga yung itsura for Yes. the character. At saka ikaw, iba yung itsura mo dun sa ngayon. Excuse me, hello, 90 kilos Asan yung yun. editor? Mag-send ako ng mga pictures namin dati doon. 75. Ito, flash namin. Ayan. 75 na lang ako ngayon. In fairness naman, Diba? good job. And Thank I you. hope Gusto you mo ba ng- achieve your goal Na sa mas pagpapapayat. Gusto or, ko 65. Yung Kim Chu levels. Na malala yan. Bakit? Peg ko yun eh. Hindi nga kita inano sa Bea. Teka lang, na ang eh. layo agad ng Kim Chu. Yung parang, Oo. Ba't Kim Chu agad? Ibang level Okay, naman yung Chris di ba muna Chu. Jubes and Teddy? Ay? Chris Chu. Or Alora man lang, Ay, bakit gano'n. Alora? Na may, hindi malayo sa katawan mo, di ba? Yung, ang Ah, layo sige. agad ng Kim Chu. Parang V. sila tanggalan ka Cortez. ng ibang Oy, laman ang loob. payat na rin ni V, kaya huwag mo siyang kinukumpara sa self Oo. mo. Naiwan ka na talaga, parang burong. Tama ba yun? Yun ang nakikita ko na lang na comparison talaga. O yung nagnakaw kay Hoy! Di ba di ka nagpapakwento? Oo, Ayan, doon, oo. rasista. So, talagang inuubos niya yung ano, no? Kaya nga eh. Kain lang. Tapos tayo hindi tayo kumakain. Oo. Later, let's eat. No, talagang, you Sabi know, mo kayo, kumain, feed sabi the ko hungry kanino. talaga. Ito ba diba? talaga itong podcast na to? Walang outline o walang Hindi, direction na merong usapan? direction kasi nga, nag-uusap pa Meron tayo. tayong ano, Nag-uusap pa tayo about, syempre, diba? Kung paano tayo Kung nagsimula. nagkakilala. Ayun ba yun? Si Jervs, palagi ko siyang binabanggit na parang classmate ko pagdating sa, yung sa nag-viral, sabay tayo. Actually, batchmate tayo noon. Batchmates 2017. tayo. Nung nag-viral ako ng tumatawid sa ilog, impersonating Ma'am Karen, ikaw naman, nag-viral ka doon sa different ways voices. Correct. Diba? So, that was Oo. 2017. Ang mga kasabay natin, si Mimi 2017 din. I think medyo nauna si Mimi yan ng konti. Yes. Pero ang medyo kasabay natin, I think, was McCoy. Nung McCoy nagdadub pa siya. Dubs, Oo, oo. McCoy Dubs. And then si Sian Gaza. Maria Sa- Sofia Love also. Yung pak Yes. para sa ekonomiya. At si Madam Kilay. Natatandaan ko. Yan Alam ang mo, mga nagpa-viral na din kasabayan ako natin niyan. sa internet. Nung 17? Oo, kasi Wala ka pa. Hindi, nagpaglaplapan lang ako. hindi ka Parang namin hindi siya lumalabas sa batchmate. mga algorithm. Hindi ka namin batchmate. Ang mga batchmates mo, sino ba? Si Sasa Pakaiba Girl. ko sa'yo to. Hindi ba? Mas Hindi, nauna una ka? pa si Sasa. Hindi, pandemic din si Sasa. Pandemic din Oh, ba hindi, si parang Sasa? mga Christian pandemic kami Antolin, magkasabay, oh. yan. Sila Pipay. Pipay. Si Gaya. Yan. Okay, friends na But kayo. during our time kasi, it was a bit different. The landscape was a bit different because kapag nag-viral ka sa social media, wala pa kasing TikTok noon eh. And then Oo. YouTube wasn't really a hit that time. So pag nag-viral ka sa Facebook, Buong Twitter, linggo ka.
Talagang, You're really tinatawag kang internet sensation. Yes, yes. And then it will be easier for you to transition to mainstream media. Nung time na yun Totoo. parang kukunin ka agad ng networks, like igigest ka sa mga shows, ganun. mag-ano ka kaagad. Saka di pa uso influencer na term. Wala pang ganon, KMJS. oo. Totoo yun. Kasi siguro, ang haba pa ng attention span ng mga tao nun, di ba? And hindi ganun ka-accessible ang pagva-viral sa social media. Because ngayon, mag-viral ka sa TikTok, mag-viral ka sa Facebook, marami nagva-viral na hindi nabibigyan ng pansin. But parang feeling natin, pag nag-viral ka, that's normal. There are a lot of content na pwedeng mag-viral. Unlike before na parang medyo 1 in a million yung mga ganong klaseng mga ganap sa social Imagine media. mo, ilan ang views mo nun? Parang 2 million or Ako, something. 1.3 million. Pagka may 2 million and 1.3 million ngayon, wala. Normal na lang Normal. siya. Dadaan. Tapos, makakalimutan na, diba? Iba nga kasi yung landscape. Tsaka kasi ngayon, lalo na pag sinasabi mo na madaming views, ang lagi na nila ngayong batayan sa TikTok eh. Di ba kasi doon mabilis yung algorithm ng views and so minsan may sasabihin, papakilala sa'yo. O si ganito, may 49 million kineso na, di mo nahalata sa itsura. Kasi iba't ibang platform, iba't ibang audience din eh. Naniniwala ako dyan eh. Kaya if I'm posting something on TikTok, pwedeng hindi siya mag-appeal on Facebook or on Instagram Yes. or even on Twitter or on X because iba-iba rin yung mga audience niyan eh. Yung mga Kasi, alam mo, Totoo yun! Oo, naniniwala naman ako. sa aming tatlo, kasi impersonators kami eh. Sa aming tatlo, ang talagang the moment na gumising siya, si Khaled Karen ay Khaled Karen na. Siya na yun. Siya na yan. Wala Meron na yan. namang hindi. Kaya nga ako natatawa ngayon. Tapos ikaw, nawawala na yung Kuya Dick. Ako hindi na rin masyado nagki-Chris. Talagang walang Kuya Dick dahil hindi naman ako yun, Ate Dick. Oo. Mali-mali din eh. Talagang si Jervs, siya na yan eh, diba? Pero I'm so happy naman na from our viral moments, like almost a decade ago. Like Oh my almost God, 10 years na kayo next year. Magka-concert kami next 10 year. years. Go. 10 Ako naman na years magla-London ago. yan. Talaga. Diba? At least we're happy to say that we're still in the business. Ang important Yes. kasi yung longevity. Diba? How did you make yourself relevant for Um, all those years? after, Bukod sa pag-cloud chase sa Team Payaman. All those. no, kasi totoo yung sinasabi ni Jervs na nag-viral ako Wednesday, kinokontak na ako ng KMJS, ng Rated K, tapos 1 week yung attention ng tao nasa'yo. Tapos ang ginawa ko doon, kailangan may follow-up eh. So after that, tuloy-tuloy na yung contents ko hanggang nakilala ko na yung Team Payaman, ibang mga content creators. Pero ngayon na I stop because syempre may focus ako which is public service. Parang ang importante sa akin, makita ako sa iba't ibang channels. So, nag-podcast ako, nagko-collab ako sa iba. Kahit yung channel ko, 3 years ago ang huling upload. So, Pero before ka mag-crazy, di ba doon ka muna talaga doon sa nakilala sa Voice ng Waze? sa Iba't Voices ng Waze. Anong year ka nag-crazy? Kasi namang host dito. After. Bine-verify ko lang para sa mga manonood. Hindi, after. Kasi I did Mike Enriquez, Gasa Belgas, Babalu, ganyan. Sample nga. Bakit ako? Pink lang na dress ka. Alam mo talaga. No! Ano ba? Sinaulo! Hindi. Hoy, hindi ka nag-hormones para umarte Hindi, ka ng ang ganyan. akin, hindi ko na maalala yung mga Ano bang yun. guess Kasi mo? syempre, ano yun, mga... Pero yun nga, pero mas nakilala ka bilang si Tita Chrissy when you guested sa Willie. Sa Wawawin. Wawawin. Ang Sa show akin ni kasi, Kuya Will. parang kailangan sustainable. Parang for me, hindi sustainable yung Mike Enriquez, yung Gas Abelgas, yung Babalu. Parang, ano ba yung something na pag pinag-usapan natin ang motherhood, may masasabi ako. Ang pagiging Yes. endorser, ang pagiging anak ng presidente. Alam mo yun? Maraming So, material. maraming facet. tumawid maraming na ako material. na parang, kagaya mo, di ba? Nagko-coexist si Jervy Wrightson and si Khaled Karen. Di ba? Ikaw, anong meron ka? Nag-exist si Ate Dick tsaka si Ina Evans. Wow. Okay lang na may Tama ambag naman. ako. Ikaw mag-sample ng
Kuya, Bakit? ang Pag Ate Dick. nakikita mo ba si Heidi Lee, nagpapabuhat ka? Oo, or pag nakita mo ba si Ate Reg, papabiritin mo siya. Eh kasi, Ay, pinag-aano. binalik ko lang sa'yo. Oh. Naku dagdag di na nga ako makakain. May kape pa. Meron pa. Pero hindi, Magpapabrew. tama rin yung sinabi ni Chino na parang kailangan you have to evolve also as a Yes. person. Kasi when I went viral on social media, so in-interview ako ni Tito Boy, and then in-interview ako ni Meme Vice, and then in-interview ako ni Ma'am Karen, nag-viral na naman yun. Aside from the ilog, bago pala ako interviewin ng big names in showbiz. Pero sa showbiz ka na kasi nagwo-work talaga. Writer, producer na ako eh. Bulaga. Ifulaga for Viva. Nagtrabaho pa ako sa Viva and then TV5. Siyempre, kailangan ko mag-isip ng something else. For example, after nung ilog, gawa ako ng may puhunan. That's why naisip ko yung may upuan and then may pulutan. Tapos in-interview na nga ako nung mga malalaking pangalan sa showbiz nila. Tito Boy, tapos Meme Vice, and then Ma'am Karen. And then kinuha na ako ng EBS. They got me for umagang kay ganda na ako noon. Tapos kinuha nila ako to host their digital shows. Hindi pa uso Yes. yung mga online shows. For The Voice. Unang-una yung For- Pilipinas Got Talent exclusives. Ako yung nag-host noon. Tapos The Voice Teens, DigiTV, The Voice Kids, DigiTV. And then nag-host din ako ng Idol Philippines on the Road. Kaya ang tawag sa akin ni Tito Boy nung time na yon, The Digital Show Diva. Kasi hindi pa sikat yung mga online show. Di ba? Wala pang Showtime online. Wala. Yun. Parang magsisimula Ikaw ka na. lang. Ay isa kami sa mga nag-premiere nung ganong klaseng platform. Tsaka may isa kang palabas dati na nanalo yung jowa ko ng libreng cellphone, yung Trabahanap. Trabahanap. Nag-host din ako niyan. Tapos meron pa akong kikinang-kinang kasama si Kalad Karen that was on ABS-CBN Mobile. And then after that, syempre nag-focus na ako sa hosting because I felt like that's really my strength. So, yun ang pinagbigyan ko ng pansin nung mga panahong yun. And then nung nabigyan ako ng pagkakataon na umarte sa film, syempre tinanggap ko rin yung mga acting Talagang, projects. may growth. Oo. Nag-e-evolve. May growth. Anong may growth? May growth. Nag-e-evolve. Yes. Yes. Sorry Sorry kasi alam mo, napapagod ako. Oo. Napaka-art. Ganito ba talaga siya sa podcast niya? Ganito. Tigil yun na to. Napapagod ako. Ngayon ako napagod na ganito kayo kausap. Oo. Hindi naman tayo ganito mag-usap sa Ikaw, totoong kailan ka buhay. nag-break sa pag-impersonate mo to creating a name for yourself? Alam mo kumain. Parang mga 2024. Parang nung nag-start nung 2020 kasi 'di ba, nung naging manager ko si Meme, yun talaga yung ginamit namin na yun yung naisip niyang character na maganda, dapat nakikilala ka agad ng mga tao, nag-impersonate ka, and maganda din na kayo yung mga close ko talaga nung nag-uumpisa ako talaga, 'di ba, na mga impersonator din. So, ang bilis makabit sa inyo. So, yung Ate Dick, yung mga 3 years, 4 years, nung hindi na rin ako nagti-TikTok. Kasi parang nung nakakapag-host na, nasa Pi channel na ako, nakakagawa na ako ng yes, 'di ba? Parang sabi ko, tama din si Ate Jervs, di ba? Yung parang hindi ka talaga pwedeng yun lang kasi magsasawa yung tao. Dapat may ine-evolve ka ng ine-evolve. So, nung parang feeling ko nagawa na nung Ate Dick na character yung kailangan niya na makapag-penetrate kahit papano sa showbiz. Nag-start na ulit ako na mag-Ina Evans. Parang nilalabas ko na lang siya pagkailangan. Kahit kayo naman, di ba? Hindi naman na ngayon na parang all the time. Yun. Tsaka pag demand na lang. hindi siya malayo sa totoong pagkatao mo, di ba? What do you mean na? May kaso din ako? Yeah, ibig ko sabihin parang even though may mask tayo as impersonators, this is who we are talaga. Right? Chat GPT, please explain. ka na lang. Okay. Oh, yeah. That was right, Kainis to. Kumain tayo. Diyos ko, magugutom na talaga. Te, basahin mo na kasi to para may... Para may outline na. Walang Eto na. kwenta tong ano na. Oo, syempre napipikon Online to. Okay. Napipikon to, syempre host to. Napipikon na din ako dahil host ako na itong Barbie na to, ayaw gumalaw. Hindi kasi natakal ko nga lahat eh. Tapos Kahit hindi na? ako tumitingin eh. Wow. Ngayon, okay. Napakayabang As naman ito. as friends tayo. Sino sa atin ang feeling nyo most likely to be canceled? To be canceled. Oh, binasa ko na yan ha. Tsaka, yan mali yung ha. tanong mo. Anong most likely? Totohanin mo na, kunwari ka pa sa tanong mo. Sino Kung ang sinong ka-cancel? na-cancel? Sino ang ka-cancel sa atin? Ito. Siya talaga. Siya talaga. Diba? Alam mo kung bakit? Kasi
fearless si Ina sa mga gusto niyang sabihin. Kahit minsan, hindi niya na naiisip yung mga repercussions na pwedeng mangyari sa mga ginagawa niya. Pero ganun siya kasing klaseng tao. And we're grateful. Totoo siya sa sarili niya at hindi siya nagko-conceal just to please other people or just to actually protect her image. Hindi siya Kasi ganun klaseng pinoprotektahan tao. din niya tayo, diba? At saka wala naman din siyang dapat protektahan. Oo. Wala naman siyang pinanghawak ng Image. reputasyon. Wala naman siyang Kayong ganun. mga nyo pag nilabas ko yung GC nating tatlo. Ako ba? O siya? Hindi, okay lang naman. Tama naman siya. Parang talaga namang ever since doon naman ako nakilala na matapang at palaban. Pero I'm proud to say naman na I think starting last year. Natuto ka ng oo, lalo na magtimpi. this year. Oo, yung talagang hindi. Nakikinig din naman ako sa inyo. Ikaw, lalo ka na. Kasi alam mo naman to, PR queen natin to na Yeah. sa totoong buhay kasi kapag sa GC namin talagang may mga napag-uusapan kami na siya kasi syempre magaling talaga siya pinagsasabihan nyo din ako, di ba? So ngayon, very pinipili ko na lang talaga din yung Choose your battles. Diba? Like ko sinasabi the let sa them inyo. theory. Hindi Tsaka- na kailangan lahat patulan. Ito talagang all eyes on her diba? Kahit umutot to, news article to diba? Oo, tumalak lang ng sa Miss You na article na, ganyan siya. Hindi naman ako, I don't want to give my opinion all the time. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, gusto naming marinig yung opinion mo. Or Totoo. yun ang like ko nasa isip, na hindi lahat ng bagay pwede mong sabihin yung opinion mo. Yes, that's your own opinion. And we're entitled to have our own opinion. But not all the time, we need your opinion. Did you get my point? Na Correct. parang hindi Ako naman nagagets sa ko lahat na ng siya. pagkakataon Nagagets ko na eh. talaga siya ngayon. Kasi parang minsan Dati kasi hindi. Oo nga. Kaya nga ngayon eh. Oo. May mga nakikita kasi ako na parang pinapansin na lang nila, naglalabas sila ng opinion for the virality. Parang ay kailangan namin sumampalagi nagka-clout chase dito. na eh. lang. Pero kahit hindi sakit kasi importante. yan ng mga digital creators na parang pag nabigyan ka ng platform, they feel so relevant always, all the time. Na Kapag may parang opinion sila. kailangan meron din akong say. Kailangan may essay writing contest sasali ako, di ba? Kasi feeling ko yung ibang ganon, baka pakiramdam nila, na-validate din sila. Oo. Wala naman ding masama Oo. doon. It's just that it's my personal take on giving my own opinion. Kasi ayoko rin na nasistress ako. Siyempre, pag naglabas ka ng statement online, it's a double-edged sword. Feeling mo tama na, but there are other people who won't agree with you. Tama. And that's normal. Kasi iba-iba naman tayo ng opinion. Tapos pagbabasahin mo, iba dun sa iniisip mo na sometimes, iba yung ini-expect mo, yun ang mangyayari, di ba? So, masistress ka. So, nadi-disturb yung peace mo. So, ako hanggat maaari, I just choose the issues that I want to give my opinion to. Like, for example, if it involves LGBTQIA+ Yes. community, specifically the transgender community, sometimes I really have to say something kasi parang feeling ko it's also my responsibility to say something about an issue kasi kasama ako dun sa komunidad na yun. Hindi naman pwedeng palaging tikom yung bibig ko. So, yun. Sorry. But other things, parang may opinion naman tayo sa mga bagay-bagay pero hindi naman kailangan lahat i-publish. At saka napansin ko, kapag ang dami mong ginagawa talaga, wala ka din talaga masyadong time na Oo, lagi maglabas ng opinion. na-absorb. Ngayon na-feel ko na siya yung parang minsan magbabasa lang ako tapos miski mag-reply o mag-react parang "Diyos ko, pagod na ako." Kasi parang pag nag-reply ka yun ngayon dahil to double-edged sword siya, may magre-reply pa tapos hindi matatapos tapos parang wala namang mananalo, alam mo yun. So parang, ngayon ako talagang pinipili ko na lang. Pero ako, speaking of opinions, ano ba yung opinion na feeling mo kapag nilagay mo siya online, talagang nagsa-start siya ng chaos? Politics and religion. And kahit yung community natin, kasi laging may against eh. No Diba? specific opinion. Oo, di ba? Basta anything related to it. Parang Diba? it's never Oo. ending. Di ba sabi nga nila, do not debate about politics and religion because nobody will win. Kasi iba-iba talaga tayo ng Yeah. pananaw, iba-iba tayo ng At saka ang faith. dami din kasing klase talaga ng religion, ng politics. So siguro, lang siya, nagkakaroon lang lagi ng debate kasi minsan, may ibang opinion na nakakonect sa moral compass mo, di ba? Yung upbringing mo as a person, kung ano ba talaga yung mga pinaniniwalaan mo. Tsaka parang feeling ko naman, lahat naman ng Pilipino, kapag politics tsaka religion ang pinag-uusapan, sensitive
tayo dyan. Super. Sobra. Tapos, ang magiging reaction mo ay depende kung sinong pinapanigan mo sa politics, kung ano ang social class mo. Siyempre, kung, 'di ba, some people are apathetic about political issues kasi hindi naman sila naapektuhan dahil komportable ang buhay nila. And other people are so pressed about the issue kasi sila naman yung super affected. Affected. So, iba-iba talaga tayo ng magiging opinion and reaction pag mga politics at Religion. ang pag-uusapan. Ako nakatawid na ako sa politics. If kayo naman ang papasok sa politics, ano ba magiging platforms nyo? Ayoko politics kasi. Hindi ko talaga bet. Parang hindi naman siya para sa akin unless mag-aral muna ako bago ko pumasok. Pero hindi ko nakikita Pero talaga yung kung sarili ko. Kung papasok magpapolitik, ka. kung anong gagawin. Ano yung parang, etong pagbibigyan kong pansin? Feeling ko sa ako, Department of Tourism, gusto ko maging Secretary of Tourism. Kasi nasasayangan ako sa bansa nakabalandra rin lahat ng natin mukha eh. mo. Nakabalandra rin lahat. Hindi ako, yun yung Parang babae mas yun lalo eh. tayong mauubusan ng turista. Kapag naging Bakit siya. mauubusan? Kasi syempre, ikaw yung nakapronta doon. Hindi. Pag nakita ng mga foreigners, is Gaga! that Philippines? Hindi naman mukha ko ilalagay doon. Filipino, alam mo, nawawala yung yung efforts ng mga Miss Universe na dalhin Mukha ko yung ilalagay sa global- tourism mo. Pwede namang yung mga mukha nung timeshare. Pwede. Bakit? Siyempre yun yung mga pinagmamalaki natin. Yun yung mga original labubo natin. Like, diba? I mean, Pero kung sino ang Secretary of the Department of Tourism, syempre, kailangan ako. Bakit? Turistang ina. Saan ang next puntang ina? Pwede yon. Tsaka, mahilig din ako mag-travel. And tsaka hindi, nasasayangan talaga ako. Kasi alam ko ang ganda-ganda ng bansa natin. We have so much to offer. And ang laking revenue sana ng pera yun para sa bansa natin, no? 'Di ba? Magka-create ng more jobs. So, yun yung pag ako lang naman. Siguro tourism yung pag Hahawakan mo. kasi feeling ko kaya ko yun. So, anong posisyon sa gobyerno? Do you want to be a cabinet secretary or gusto mo bang maging sa local government ba, mayor, councilor, o gusto mo national level senator, ganyan? Ayoko ng senator. Siguro sa Kasi batas yun eh. Very, Oo. yung congressman and senator, legislative. Kaya yun na nga, eh. kaya hindi ko bet yan kasi hindi naman ako nag-aral para dyan eh. Siguro para safe na lang, kagawad na lang din. Kasi ikaw nga, di ba? Hoy, Nagkagawad ka, hindi. kinaya mo. Legislative din ang kagawad Gumagawa ng mga ordinances and resolutions. Oo. wala talaga ako maisip. Basta Siguro inano ko maganda lang, na ang cabinet secretary. cabinet secretary. Kasi I think. execution na agad yun eh. Okay. Yun. I think yun ang for me. Hindi ko pa masyadong, kasi hindi ko talaga pinag-iisipan na never, first time ko yata natanong ng ganyan sa buong buhay ko. Kasi ang tanong lagi sa akin ngayon, sino kaaway ko eh. Hindi, para at least malinaw din na Politika. yung tayo ang maingay sa social media, 'di ba, pagdating sa mga usaping politics, tapos hindi alam ng mga tao kung baka mamaya kaya siya involved because she also wants to Pursue public Yes. pursue public Ah. office. Hindi naman just because you can, you must. Diba? Parang, Tsaka hindi naman basta bumuboses about politics, gusto naman Oo. politiko. Hindi marami ha, marami. Ginagawang avenue yun. Oo, na parang mag-iingay muna ako tapos pag given the chance, sasali ako. ang alam ko yung mga kunwari wala nang career sa showbiz, magpapolitics. Oo. Tapos pag natalo, babalik ko rin sa showbiz. Tama. Marami naman May ganyan. ganyan. Marami. May singer, mga ganon, 'di ba? You. I don't think I have concrete political ambitions as of the moment because number one, I'm not equipped. Wala akong alam sa politika. And ayokong pasukin ng mga bagay-bagay na wala akong alam. Kasi hindi lang ako yung magsasuffer. Magsasuffer din yung public Yes. na dapat pagsisilbihan ko. Oo. And number two, lagi kong sinasabi to mas magulo ang politika kesa sa showbiz. Kung Totoo feeling naman natin ang gulo-gulo ng showbiz na parang circus siya, parang fanfare na parang ang gulo-gulo ng showbiz, yung makikita mo yung mga fans, mga bodyguards, ganun kagulo, ay dahil mas magulo ang politika. Maniwala kayo sa akin, Totoo I've yan. seen a lot of politicians na grabe ganito pala sila kahit kaming mga artista, kahit tayong mga artista, magugulat sa mga ginagawa nila. So I don't think it's worth
It's worth for it. you. I It's not I for don't think you. it's for me. As of the moment. Pero kung bibigyan ako ng chance, Grabe, intro pa lang pala yun. parang Be a Melco Club member for free and enjoy these benefits. Get 10% off on hotels, restaurants, and Dream Play. A free car draw entry and an exclusive Members Night invite. Visit City of Dreams Manila and sign up at Melco Club counter today. parang hindi muna talaga. Pero masarap din kasi maging representative Kaya na nga, ano hypothetically, saan? Ako nag-tourism. Ikaw, Ako, alam mo, ang pangarap ko, kung naisip ko lang, kung mag-politika talaga ako, parang ang sarap maging congresswoman under a party list that you're representing a marginalized sector. ay maganda. Kasi Maganda yun. ang ganda na i-represent yung isang marginalized sector na kinabibilangan mo. Parang si Mother Percy. Si Mother Percy of Akbayan, of course, na parang, di ba, ang sarap na ikaw yung representative Yes. nung sektor na yun at may boses sila sa gobyerno. Totoo. Yun ang, I think, pinakamaganda, di ba? Ganda din yun. Tapos, you listen to them and then dadalhin mo sa kongreso. Yung mga plano. Kasi to be honest with you, marami na ngayong mga party list na emi-emi lang eh. Nung sasabihin nila na ito yung nire-represent nila, tapos malalaman mo, hindi naman pala talaga sila Yes, tsaka hindi na marginalized. As in, marginalized or kung ano-ano na lang. Kasi, di ba, alam naman natin ngayon na ang Congress ay maraming mga corruption issues. Totoo. At isang paraan yan para at least makakuha sila ng seat sa gobyerno at marami ng mga hocus-pocus ang pwede mangyari. yes. Kasi kapag ang isang corrupt na sistema or tao or negosyo nagkaroon pa ng seat sa gobyerno, 'di ba? Parang double whammy talaga 'yun. Nagsasuffer tuloy yung mga totoong marginalized Yes. sectors kasi hindi sila nabibigyan ng representation in the government. 'Di ba? Yun yung kawawa doon. Actually, maraming kaakibat na negative effects yung mga ganyan eh. Yung corruption natin tsaka yung bulok na sistema ng gobyerno. Sis, putukin mo nga yung itlog. Nako-curious lang ako. Ayaw mo kasing gumalaw eh. Wow! Oil. Ang sarap! Oh, Yan. nakakayuko pala siya. Ano ba akala mo? Ilang corset ba yan? Oo, kasi parang... Wala akong corset. Ano lang to? Rekta na to. Oo. Go. Okay, let's talk about LGBT. Gusto niyo ba mga issues? Ayaw niyo na ba ng... Go! Kahit ano, Oo nga. dinala mo na kami Ikaw na dito. to, Sayang nandito naman na time kami. Ano bang ano? Gusto mo gawin pa 3 parts eh. What's your take about queer baiting? Ito, Jerbs. Alam mo, dapat tinatanong mo sa sarili mo yan. Kasi Bakit di ba nagkaroon ako na ng issue naman? nung last mo? Ako again and again. last mong ano? Yes, Oo. Di ba? Kasi kami, ano So, dito. ikaw ang ano? Ikaw ang dapat tanungin dyan, hindi Basta kami. paulit-ulit ko na lang naman sinasabi na, lalo na ngayon 2026 na, you know, pag straight ka, tapos you're doing bading-badingan, exage, caricature, bading-bading content, is a lazy comedy for me. Like, wala ka na bang maisip na ibang gagawin? Why would you monetize and profit sa mga totoong pagkatao ng ibang tao? Tapos hindi ka naman nila talaga sa totoong buhay kakampi. Wala ka namang ginagawa to protect them. And meron kasing mga bading-badingan or queer content na harmless. Yung it's fun, it's magaan. Pero meron kasi minsan mga exage na nai-stereotype na yung mga nasa community na parang, so ganito lang lagi, na gusto lang na ba namin laging sex, na laging malandi lang kami, na laging sobrang overly dressed, na nakakatawa lang, na to the point na ridiculing na siya, na parang minsan may mga taong nabubuhay ng ganyan talaga sila mabuhay So, makikita yung content mo, tapos ginagawa mo katatawanan yun. Yung real life niya, yun ha. So, mas lalo siyang hindi irerespeto, mas lalo siyang kukutsain. Parang ganon. So, Yeah, diba? if it's not empowering Yes. the community, marginalized na nga ang LGBTQIA+ sa Pilipinas. Wala na nga tayong equal rights. Tapos gagawin mo pang katatawanan. I think yun yung nagiging issue doon. If it's not uplifting and empowering the community, and you also do not have
let's say personal efforts to help the community, then wag mo nang gawin. Kasi para saan pa, di ba? Parang ikaw lang nag-benefit tapos may mga ibang tao na naging nega or naapektuhan because of what you're doing. Yun. Totoo. Ako, personally, sinabi ko yan kay Ina na, ano talaga, I don't find it offensive. Okay. For me, ha? I don't find it offensive. Kaya nga, tinawagan ko siya. Sabi ko, enlighten me, Ina, kasi hindi ko magets. Parang kung ako, for me, harmless siya. Ano ba ang pinuputok ng buchi ng mga nasa community? Tapos nung sinabi niya yun, mas naintindihan ko. I think yun naman yung na-appreciate ko sa'yo, na at least you are willing to learn. And ikaw, aminado ka naman talaga na, hindi naman talaga ikaw yung para bang trailblazer namin na frontliner talaga when it comes to like soji or educating. Kasi di ba parang mas yung straight humor din naman talaga mostly yung ano mo, aside from Tita Chrissy. Pero syempre kasama mo sa Team Payaman, more on straight humor. Pero hindi and ko matanggap na tinawag akong straight, ha? Yun na nga, hindi ka naman kasi, Oo. yun din naman yung hindi ko matanggap-tanggap na ikaw daw yung nagki-queerbait. Oo. Ano? Tignan mo nga, ikaw pa yung mukhang bagong debut sa amin sa ating Oo. tatlo ngayon. Kasi kaka-mens ko lang. Diyos ko namang burak na yun. So may ganun kasi, di ba, at least may intindihan mo kasi sa totoong buhay lang din naman yung mga marami talagang tao, lalo na sa Pilipinas, yung hindi rin talaga sila informed pa kung bakit Pwede siya naman harmful. kasi yun na advocate ka, na tumutulong ka, na you're championing their rights. Pero, syempre, hindi naman tayo know-it-all eh. Ako, sabi ko nga kay Ina, mas gugustuhin kong manahimik sa isang issue na wala akong alam. Kasi pag nagsalita pa ako, baka mas lalo mo akong pagalitan, mas lalo niyo akong pagalitan na wala ka namang alam dyan pag pinag-explain mo ako ng soji, hindi ko nga gets, 'di ba? Pero it's time for you to educate yourself as Hindi well. tinanong ko, may tinanong ako Huwag kang si bobo, Derek parang- Rod na parang, Oo, magtanong-tanong ka sa mga friends natin, magbasa-basa ka, para ikaw rin Nagbabasa kasi. rin ako. Which is ginagawa niya naman, kagaya nun talaga nagtanong siya nung nagkaroon na ng backlash na hindi niya kasi talaga naiintindihan. O at least, di ba, at least aminado ka ngayon, nagigets mo na. parang yung layman's term, yung sexual orientation is kung kanino ka naa-attract. Gender identity is how you identify yourself. Kung paano ka manamit. Tama Not ba? really. Not really, How kasi you see yourself. I think yung paano man namin is Expression yan. expression. That's Sa gender. E na yun. Yes. Okay. You identify yourself. Gender identity. That's your gender identity. So that's like bi, gay. Sexual No, orientation. that's- Yun yung orientation. Gender, for example, my soji is I am a transgender woman, but I'm a straight transgender woman. I Okay. identify myself as a transgender woman because I am born male at birth, but I transitioned into a woman because that's my gender identity. And my sexual orientation is I'm straight because I'm only attracted to the opposite sex, Yes. which is lalaki lang. Pero may iba kasing mga transgender people na bisexual, pwede sila sa both Yes. sexes. They are attracted to both male and So pag female. soji, pag tinanong ka what's your soji, dapat buo yun. Hindi naman. Kasi pwedeng right now, nag-explore ka pa, you're really unsure. Tsaka, sexuality is fluid, di ba? Pwedeng ngayon, Yes. straight ka, next. Ewan ko, I Oo, think, pwedeng magbago. doesn't matter. Pero hindi yun napapactory reset na bigla kang straight na magpapagupit na gago ka ba? Na, ano ba yan na Hindi, magpapaputol kung ng doon ka suso? naman galing eh, di ba? Oo. Hindi, kasi parang that is more of a control eh. I think it's a more of a religious Like ako, control. honestly sabi ko, willing ako. Kasi ikaw, no. Magpagupit. Yeah, Kasi, pero saan? Hindi, minsan napapagod na ako sa long hair. yeah, that's your expression. Diba? But at the end of the day, yung orientation mo is you're still attracted to men and women. Di ba? Oh, So, both. bisexual ka pa Bisexual din. ako. Yung sinasabi ko kasing factory reset na nagiging hot issue was like, they transitioned or let's say, de-transition. oo, nagde-transition na babalik sila sa pagiging lalaki talaga. Like, you know, na, and sinasabi kasi nila yung parang nahanap ko na si Lord. Yes. Tapos Hindi mag-transition naman ako. ganon. Kasi Yun na ako nga. parang, Hindi mo na siya, mahanap si Lord kasi makikita mo siya. gusto niyo unahin ko kayong dalawa.
Hindi kasi parang doon ako galing eh, 'di ba? I had relationships in the past na on opposite sex, 'di ba? Parang okay. So, Parang hindi Eh, kasi nga bisexual ka Hindi nga. Oo, Sex. hindi. So, wala kang binabalikan. Kasi hindi ka naman nag-transition eh. Oo. Do you get me? Sinong doktor mo? Bobo naman. Sinong vet mo? Charot. siya yun. Saan ka nagpakapon? Ano bang pinagawa mo? Saan ka ba nagpa-neuter? Huwag mo nang idama yung mga trans doon sa Oo, joke please na yan. naman. Sige na nanahimik. So ganon. O kasi parang yung sa'yo, I think more of a sexual awakening eh. Parang nung kabataan mo, you feel na talaga attracted ka lang sa opposite sex, and then as you grow old, ay, attracted din ako sa lalaki. Tapos hanggang ngayon, ganyan yung nararamdaman mo. Eh di ba it's safe to say na you're bisexual? Unless magkaroon ka pa ng ibang magustuhan in the future. Kasi nga, as she said, di ba, gender is fluid. Di ba, pwede ka siya magbago, pwede ka ma-attract sa iba. Pero hindi yung magre-reset ka. Yung sinasabi ko yung pag nag-transition, yung ginagawa nila ngayon na, di ba si Maria Sofia Love na, which is so sad to see, na talaga nagpatanggal siya nung boobs niya na, yun, na yun. Hindi ba, hindi ba taliwas yun sa sinasabi mo earlier na, that's also their soji, diba? So What do we you have to respect them. Personal decision din niya kasi yon ni Maria Sofia Love. Bakit? I mean, ang akin parang, you said it's so sad to see. Bakit? Yun ang decision niya. Kasi ako, parang for someone to transition, it would take a lot of decision within yourself talaga. You're accepting your truth bago ka magpunta doon Like, Tsaka binabago mo yung katawan mo. oo. So, May hindi siya yung social something na transition pa. unsure ka. Di ba, you're doing it talaga like emotionally, physically, mentally, financially. Hindi siya biro, kumbaga. Mas matindi pa siya sa pagpapakasal. Di ba? Parang, you are really embracing a side of yourself na alam mong ikaw yon. That is your truth. That's who you are. So parang, kasi, kung ako, pinanganak, like, minsan, di ba, lagi nila ako nami-mislabel na sinasabi nila na trans ako. Na lagi ko sila kinokorek na hindi because I don't consider myself as a woman. Like, I'm just a homosexual. Gusto ko lang na wala, pero okay ako sa katawan ko. I don't wanna change anything. Feminine lang yung expression ko, but that's it. But there are people na talagang alam nila as they grow old or pag nasa tamang edad na sila, talaga naiisip nila. Minsan nga sobrang bata pa, di ba, na hindi ko to katawan, hindi ko to May gusto. body dysmorphia. Yes. And then magta-transition sila para i-reveal yung true self nila or matanggap ng sarili nila at ng ibang tao kung sino ba talaga sila. Tapos imagine mo, bigla silang babalik. Ako kasi, feeling ko, hindi naman siguro 100%, but most of the time sa mga ganun, meron talagang kinalaman yung people around them to make them feel that way, na normally yan. Kasi if that's okay, di ba? Why would they do such lengths to go If back? babalik tayo sa kanina na parang if na-injecta ng religion na Pwede. oo, na Diba? parang Pwedeng religion, hindi yan pwedeng gusto ng peer Panginoon. pressure, or pwedeng kamag-anak mo. okay. Kasi minsan yung nakapalibot sa'yo, minsan dahil mag-isa ka lang, you don't have enough or the right people or the community that supports you. Di ba pag kunwari mas 10 yung nakapalibot sa'yo na sinasabing mali ka, feeling mo mali ka talaga. So importante din na when you transition or kunwari tinanggap mo talaga yung sarili mo for who you are, make sure na you have a strong support system. Oo, Na kasi hindi yun nagsasabi- madali. Tsaka But at the end of eh. the day, dagdag ko lang na it's still a personal decision. So kung nag-detransition man si Maria Sofia Love, kung feeling mo mas kawawa naman siya, ba't nangyari sa kanya yun? That's your opinion. Pero Yes. hindi natin alam kung saan ba siya talaga nanggaling. Bakit niya kinailangan Nagawa niya. gawin yun sa sarili niya. So, hindi natin alam talaga. Kumbaga, so, kung feeling- ginawa niya yun, edi personal decision niya yun. Concerned Katawan niya lang yun siguro buhay siya. niya yun. Concerned Ako, lang naman ano siya. lang ako sa sad Kasi na, it would syempre, take a toll on her Yes. health din diba? Doon lang naman ako, parang, yes of course, katawan natin, desisyon natin, pero hindi mo maaalis sa akin na malungkot. Oo. Kasi ang tanong nga ng bayan, Una sa lahat, Huwag natin pag-usapan, di pa ako bayad doon. oh my God. Talaga? Yeah. Bakit di ka humingi ng edit DF? ko Ano nangyari sa'yo?
Hindi ako makalakad. I'm a mermaid. I'm a mermaid. Tapos gumagano na papuntang CR. Sira Ang ulo. lala. Sabi ko, baliw! Kaninong artista ka talaga kinilig at naging crush mo? Gusto ko malaman, GV questions lang to. Yung talagang ang gwapo niya. Yung talagang or ang pag-uwi ganda mo, niya. Yung parang pagdating sa mga promo, ayaw niya. Oo. Kasi may one time parang kailangan ako sa promo, pero parang hindi ko alam kung homophobic ba siya o Hindi, ano. anak niya, ano? Anak niya, ano siya? Hindi. Lesbian.